Okay, so good afternoon, guys. We are currently recording for the image of or the manipulation of image in Android Studio. Okay, so ang gagawin natin, mag-create muna tayo ng project. Nag-download ako ng dalawang image na paggagamitin natin for the sample for today. And this one is a Santa image and the other one is an elf image. So yung mga sizes nila, sakto lang sa pang screen ng cellphone. Okay, so tandaan kapag gagamit kayo ng image sa mga application nyo, check nyo muna baka mamaya under copyright yung mga image na ginagamit nyo. Pwedeng ma-take down yung mga content ninyo kapag gumagamit kayo ng copyrighted na content. So pwede rin yan sa sounds, pwede rin yan sa mga video. So magka-create tayo ng bagong project and empty pa rin para we should always start from scratch. And right now, what we're doing is we're not naming the application kasi papakita lang natin yung function ng manipulation niya. Okay, so I will be clicking finish. And so kung medyo mabilis yung lecture ko kasi we are recording in HD. So binibilisan ko kasi medyo malaki yung file kapag umaabot ako ng 20 minutes. Okay. So the first thing that we need to do is to add in the resources na meron tayo. So nilalagay natin siya sa drawable. Okay? So pwede tayong add ng bagong resources dito by browsing for the file, no? Yan, file. Okay. So, pwede naman tayong mag-click drag na lang ng image natin. So, pwede natin i-click tas drag na lang dito sa loob ng drawable. Then, gagawa niya na kagad ng pangalan yan dyan. Okay? So, close lang natin. Yan yung dalawang image na gagamitin natin for today. And then, punta tayo dun sa design natin. Okay? So, alam niyo na kung gusto niyo makita yung parang view na parang cellphone, pwede nyo lagayan, pwede na rin namang hindi. So, para lang makita ng buo, hindi na natin siya ilalagay sa ngayon. So, i-delete ko muna yung laman sa loob. Oops, natanggal yung ano niya, constraints. So, ang gagawin ko, ilalagay ko muna siya rito sa, maglalagay muna ako ng image view. Yan. Immediately, pagka-click drag mo yan, bibigyan ka niya ng chance na ilagay na kagad kung ano yung resources na pwede mong ilagay. So, yung iba, puro default na yan dyan, given yan sa Android. Pero makikita mo rin naman yung yung mga inserted mo na images. So, ito yung images natin, yung elf. So, unahin muna natin si elf. Ayan. Okay, so re-resize lang natin siya para medyo mag-fit dito. So, i-constraint din natin to. Ayan. Then, re-resize pa natin ng medyo maliit pa. Kasi maglalagay tayo ng button sa baba. Okay. So, since na-constraint na natin siya, maglagay tayo ng button sa baba na ito naman yung kailangan nating i-click para nang sa ganon, magbago yung laman sa loob. So, tandaan, ang gagawin natin, i-manipulate natin ng konti na kapag kinlik ko yung button, magbabago yung image niya. Magiging Santa image yung nakalagay sa loob. So, the first thing that we need to do is to identify a name for our image content o yung laman ng ating image. So, I mean pala, pangalan lang. So, lagay natin dito is, let's say for example, image 1. Okay? Refractor, then everything will be set. So, pag click ko nito, automatic magpapalit siya. Okay? So, ang una natin gagawin is, kailangan maglagay tayo ng event na pag kinlik ko yung button, may lalabas na, or may susundin siya na parang event na i-activate niya. Diba? So, yung parang on-click event natin. So, lagyan natin dito ng change image event. Okay, so number 1, hindi pa niya nakikita yung change image event. Kaya, nahihirapan siyang i-analyze paano ko i-run yung isang bagay na hindi ko naman nakikita. Okay? So, kasi dito, ayan on-click change image. So, punta lang tayo dun sa main activity natin. Tapos maglagay tayo rito ng public void change image para wala tayong problema dun sa So, execute siya sa view. Okay. And then, yung ating brackets. Okay. So, ibig sabihin, kung ano man yung code natin dito, i-activate ng ating image. No? Okay.
So, first thing na gagawin natin is we get first the object na nakalagay dun sa design. So, we need an image view. So, yan yung ginamit natin eh. So, image view siya. Kailangan mo nang i-declare yung widget dito sa kanyang library. So, lagay mo dyan image view. So, automatic naman siya nalalagay. So, bibigyan lang natin siya ng pangalan. Kung image 1 yung pangalan natin na nilagay doon, lagay natin dito main image, kunyari, is equals to find view by ID. Hanapin lang niya mula sa resources o dun sa mga object natin si image 1, ano ba to? Kalimutan ko talaga. r.id sorry that image view, image 1 pala, image 1. Okay, so i-assign natin yung image 1 object sa main image. Ngayon, ang command natin dito, kailangan natin ibahin yung laman niya. So, yung main image daw, isi-set natin yung image resource into, okay? So, kailangan natin alamin kung ano ba yung kanyang tamang lalagyanan o yung lalagay natin. So, r.drawable. Naka-folder kasi, ayan, resources, drawable. So, r.drawable dot elf. Okay? So, pag kinlik natin yung button, ang mangyayari, magbabago yung image niya. So, run ko yung application natin. So, punta muna natin yung design. So, pag kinlik to, magbabago yung laman niya. Okay, so run natin yung ating example. So, wait lang natin. Ito yung last time na niran natin. So, kung napapansin nyo yan, naka-setup kasi ako sa NVIDIA. So, ignore nyo lang yun. Okay, so click ko yung button. Teka, tama ba yung nilagay ko? Close ko muna. Kasi baka mamaya nagkamali ako ng pangalan ng ano mo nilagay ko. Elf to, dapat maging Santa siya. Okay, so balik tayo doon. Santa pala. Santa. Sorry. So, hindi nagbago. So, my bad. Okay. Sensya na. So, hintayin lang natin mag-run. Okay. So, wait natin. Maglo-load lang yan. So, hintayin yung matapos muna yung loading bago kayo mag-click. Kasi, hanggat hindi nag-operation success, ibig sabihin, hindi pa siya ready. So, hintayin nyo yun. So, click natin yan. So, nagbabago siya. Kaso, hindi na siya may babalik kasi sinet natin na kapag kilik ko to, magbabago lang siya to Santa. Okay? So, ang gagawin ko, magsiset tayo ng variable para mabago-bago natin yung laman. So, ang gagawin ko, magde-declare ako ng variable ng nagagamitin ko para dun sa sa code. So, int status is equals to 0. So, babalik natin siya kapag pag-start, syempre dahil naka-elf siya, babaguhin natin siya to Santa. So, if status is equals to 0, then, ito yung gagawin niya ngayon. Okay? So, else, ito naman yung gagawin niya. So, babaguhin ko lang to, gagawin ko lang to elf. So, syempre, kailangan pag-click ko, magbabago dapat yung value ng equal pala. Kailangan magbabago yung value ng status. So, lalagay ito. Status is equals to 0. 1 pala, 1. Equals to 1. So, sa susunod na i-click ko siya, pag status niya ay 1, sa baba naman yung balik. So, papalitan ko naman siya kapag napunta naman siya sa baba. Gagawin ko naman siyang 0. Okay? Yan. So, ang goal nito is kapag run ng program, immediately 0 kagad yung status ng ng value ng status. So, pag kinlik natin siya, dahil ma-detect niya ng 0 agad, dodraw niya si Santa. Kaso nga lang, mapapalitan status ng 1. Okay, so since naka if else tayo, mag-e-exit yung ating code. At next time na i-click natin ulit, dahil nakaset na tayo ng 1, hindi niya napapasukin to. Papasukin niya ngayon na maging elf naman siya. Okay? So,
Testing naman natin. Okay. Ayan. Salitan na yung Santa natin kasi iba-iba na yung nilagay natin sa kanya or nilagyan na natin siya ng status na pwedeng mag-iba. No? Okay. So, close ko na yan. And that will be the first part para dun sa images natin. Sa next part natin is maglalagay tayo ng mga animations. Okay? Sa images din naman to. Okay, so yun lang po at we will move on to the next part.